Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video ay pag-uusapan natin yung isa sa pinakamadaming nagme-message sa akin. At yun nga ay yung tungkol sa may mga naglo-loan na hindi nabayaran yung utang nila. Makukulong kaya sila? Ano ba yung dapat nilang ipag-alala? At ano kaya yung mga consequences na mangyayari kapag hindi talaga nila nabayaran o nabes yung inutang nila sa mga online loan application na sobrang dami ngayon. So lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa may video na to. Pero bago tayo magsimula ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations nga pala sa mga nanalo sa aking GCash giveaway worth of 1,000 pesos. 5 ang nanalo ng 200 pesos at 10 naman ang nanalo ng 50 pesos. Bisitahin nyo na lang yung Facebook page ko dahil dyan ko ina-announce yung mga nanalo at baka isa ka na doon. At sumali na din kayo sa may cellphone giveaway ko dahil ako ay magpi-50,000 subscribers na. That's my one way of saying thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dito sa may YouTube, sa Facebook page ko at sa may TikTok. Lahat pwedeng sumali dyan sa my cellphone giveaway kaya basahin nyo lang yung mechanics dyan sa my Facebook page ko. At kung ngayong araw ka na nangangailangan ng mauutangan online na may 0% interest sa may unang loan nyo, ay may nilagay akong links dyan sa may description box sa baba at sa may comment section. So, pwede kayong mag-try dyan. Pero bago kayo mag-accept ng loan nyo, basahin nyo muna yung loan details. Dito nga ay syempre, nag-research din ako para alam ko na tama yung isi-share ko sa inyo. At dito nga ay may nakita din ako online na nag-post about dito kung makukulong nga ba yung isang tao kapag hindi nakapagbayad ng utang. So dito depende na lang kung yung inutangan mo ay legit siya na loan application, naka-registered siya sa may SEC, sa may CIC, at fair yung interest na ipinapatong nila sa may mga borrowers. Pero kung may kasama namang panloloko yung paglo-loan mo doon sa mga legit loan application na yon ay ito yung mga maaaring mangyari kapag ikaw ay hindi nakapagbayad sa kanila ng utang. At lalo na kung sinamahan mo to ng panloloko or panlilin lang na hindi mo naman talaga to babayaran pero nangutang ka pa din sa kanila. So ayun, panoorin nyo yung buong video na to hanggang sa dulo para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung batas dito sa Pilipinas na kailangan mong malaman about dito sa may hindi nga pagbabayad ng utang. So sabi dito is base sa may Section 20 Article 3, pwede nyo yang i-search sa may online. Ayan, nang saligang batas, so walang sino man ang pwedeng ikulong dahil lamang sa hindi niya pagbabayad ng utang. Maaari lamang siyang pagbayarin sa isang civil case. So meron pa din sa inyong ipapato na parusa dahil kayo nga ay hindi talaga unabis nagbayad sa may utang nyo at tinakasan nyo yung utang nyo. Lalo na kung may kasamang ang panloloko or panlilin lang yung ginagawa nyo, kagaya nung gumagamit kayo ng mga nabibili ngayon na ID na hindi naman totoo, pero nagpapagawa kayo para lang makapag-loan dito at para lang mag-farm. So alam niyo naman na yung farm sa mga mahilig mag-loan online na nag-loan pero wala na silang balak bayaran yung in-loan nila na yon. O kaya naman ay minamali nyo yung personal information nyo, yung details nyo, kagaya nung meron ka daw trabaho, pero sa totoo ay wala naman talaga. Diba nilalagay natin doon kung magkano yung sahod natin, pagka minamali natin, tinataasan natin, pero hindi naman talaga yun. Lalo na kung naglagay ka dyan na may business ka, pero sa totoong buhay ay wala naman. So in short, yung mga inilalagay mo doon sa may pag-a-apply mo ng loan ay for mga kasinungalingan. Para lang ma-approve nila or ma-aprobahan ka dun sa my loan application mo kahit na hindi mo naman na talaga balak bayaran yan. So ayun, maaari kang kasuhan ng criminal case for estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code. So ayun, ang mga utos ng hukuman na maaaring ipataw sa isang tao na may utang ay maaaring mag-iba depende sa batas nga ng bansa dito sa Pilipinas. Halimbawa, ang mga utos ay maaaring una, garnishment. Ayan, so ito ay isang legal na proseso kung saan ang sweldo o ari-arian ng isang tao ay kinukuha upang bayaran ang utang. So alam naman na natin yan, lalo na kung nag-go-home visit yung mga online loan application na pinag-uutangan natin. So yan daw ay legal na proseso dito sa may bansa natin. Nakukuhanin nga yung sweldo ng isang taong nangutang o kaya naman ay yung ari-arian hanggang sa mabayaran na yung utang.
So ayun, halimbawa, maaaring direktang kunin ng korte ang bahagi ng sweldo ng isang tao at ibigay ito sa kanyang mga pinagkakautangan hanggang sa mabayaran ang utang. Pangalawa naman ay repossession. So dito nakalagay kung ang utang ay may kinalaman sa isang tiyak na ari-arian tulad ng isang kotse o bahay, ang korte ay maaaring mag-utos na kunin muli ang ari-arian at ibenta ito upang mabayaran ang utang. Ayan, so kung yung inutang mo naman ay about sa ari-arian, gaya ng bahay o kotse, so yung korte nga daw ay maaaring mag-utos na kuhanin yan at ibenta para mabayaran mo yung pinagkakautangan mo. Next ay court order for payment. So yan, ang korte ay maaaring mag-utos sa isang tao na magbayad ng isang tiyak na halaga sa loob ng isang tiyak na panahon hanggang sa mabayaran ang kanyang utang. Dahil walang nakukulong sa pagkakautang. Lalo na yung mga nangaharas pa na OLA, yung nagsasabi na ipapakulong ka, nagpapadala sa'yo ng subpoena, pupuntahan ka daw sa barangay. So, hindi sila magpupunta sa may korte para idemanda ka at ipakulong ka dahil sila mismo yung unang huhulihin. Dahil sa mga matataas na interest na ipinapatong nila sa mga nangungutang sa kanila. So alam naman natin na maraming online lending application nga ang nagsulputan. At para malaman nyo kung legit nga ba to ay pwede kayo magpunta sa may SEC or sa may SEC. Para malaman nyo kung naka-register ba sila doon. Para magkaroon sila ng lisensya na mag-operate at magpautang nga online. Pero tandaan nyo, hindi lahat na naka-register din sa may SEC is legit. Dahil meron dyan na sobrang taas pa din ng interest, kaya lagi nyo basahin yung loan terms and agreement saka yung loan details bago po kayo mangutang. At kung alam nyo naman na yung interest ay sobrang laki na, ay wag nyo na pong ituloy yung pag-utang nyo. Lalo na kung alam nyo na hindi nyo naman siya mababayaran. Lalo na kung short term lang yan, 7 days ay kailangan mabayaran mo na. Ayan, punta lang kayo sa may sec.gov.ph. Malalaman nyo dyan lahat ng mga naka-registered na online lending application. Una-una dapat ay magpadala ng notice or demand to pay. At pagka paulit-ulit na yun at walang nangyayari, hindi mo pinapansin yon at wala ka talagang balak magbayad, ay pwede ka nang kasuhan nun. Lalo na kung legit yung lending company na inutangan mo. So, pwede na nung mag-file yung lending company ng small claims. Ayon kay Attorney Jokno nga, so, yun yung dapat daw gawin ng mga lending company. Hindi yung hinaharas, tinetext yung mga nasa contact references mo at kahit hindi mo inilagay doon. Hindi yung pinopost ka nila sa may online, sa may Facebook, ginagawa ka nila ng Facebook page, ng group chat at ina-add doon lahat ng mga friend list mo. Lahat ng mga nasa friend list mo. So, hindi dapat ganun yung ginagawa ng mga lending company. Kaya kung ganun yung ginawa sa inyo, hinaras kayo, in-upload yung picture nyo, ginawa kayo ng Facebook page, ay pwedeng-pwede nyo sampahan ng kaso. Yung lending company na yon kasama na rin yung agent. So, pwedeng-pwede nyo silang ireklamo or i-report sa may SEC nga para ma-suspend or ma-cancel yung kanilang authority na magpautang at mag-operate. At pwede nyo din silang i-report sa may cybercrime unit. So, cyber libel na daw lalabas yon. So, lahat ng binabanggit ko na to ay according kay Attorney Jokno. At pwede nyo ding i-report sa may National Privacy Commission. Dahil kapag pinapakita yung mga pictures natin na yan, yung may hawak tayo na ID, yung ID natin, ay bawal na bawal yon. Kaya para maiwasan yung mga ganitong pangyayari, make sure na kapag mangungutang kayo, basahin nyo yung loan details, kung magkano talaga yung matatanggap nyo. So kung hindi kayo agree doon, ay wag nyo nang i-accept or wag nyo nang tanggapin or i-withdraw yung ilo-loan nyo sa kanila. Kasi kaya din tayo napapahamak dahil alam na natin na gano'n lang yung matatanggap natin, nakita na natin kung hanggang kailan babayaran, kung 7 days lang yon, yung iba sa atin ay ina-accept pa. At pag dumating naman yung araw ng pagbabayad, at kapag dumating na sa point na harasin na sila, saka sila magraran sa may Facebook nga, na kesyo hinaharas sila, pero alam naman nila sa sarili nila na ganun talaga yung araw ng pagbabayad at ganun lang din talaga yung matatanggap nila. Kaya dapat wag nang i-accept kung alam na natin yung kung magkano lang yung matatanggap para maiwasan na rin yung mga pangyayari na hinaharas ka na pinagbabantaan ka at kung ano-ano pa. Kaya yon, once na in-accept mo yung loan sa kanila, dapat obligasyon mo yon, responsibilidad mo yon na bayaran mo yon sa kanila. Kaya yon, pagka may nakita kayo na legit na OLA, alam nyong mapagkakatiwalaan, naka-registered sa may SEC, at fair enough yung binibigay nila ng interest or ipinapataw nila ng interest sa may inuutang natin, ay alagaan nyo at huwag nyo ipagsawalang bahala yung pagbabayad sa kanila. Dahil sa oras ng pangangailangan mo ay talagang maaasahan yung mga legit na OLA na yan. Kagaya ng Bill Istala, S-Loan at marami pang iba. So yun, kung meron pa kayong tanong about sa mga online lending application,
Pwede nyo akong i-PM or i-comment nyo dyan sa may comment section kung ano pa yung mga na-experience nyo sa may pag-a-apply at kung naharas na kayo, anong online loan application yon. So, comment nyo yan sa may comment section para maging aware na din yung iba. So, ayan, thank you for watching!